Ayan po mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, nag-react po mga kabida, ito hong si dating Commission on Audit at COMELEC Commissioner, Attorney Rowena Guanzon po, dito ho sa famous line po, ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson po, mga kabida, na we will go where the evidence leads us, Kung sa Tagalog pa yan, mga kabida, ang ibig sabihin po dyan is susundan namin kung saan kami dadalhin ng ebidensya. Yun yung famous line po ni Senator Ping dito ho sa kanyang ginawang investigasyon po, mga kabida, sa issue po ng korupsyon sa flood control projects. Nung ang ebidensya daw, sabi po ni Attorney Guanzon, tinuro po ang Malacanang, mga kabida, biglang umayaw. Biglang umayaw daw, mga kabida. Saan na po yung sinabi po ni Senator Ping Lacson na we will go where the evidence leads us. Okay? Saan na po yun? Diba? Biglang umayaw Nung itinuro na po ng mga testigo, mga kabida, na nag-deliver daw sila ng pera doon ho sa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, nung sinabi po, mga kabida, ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, na inutusan daw siya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para po mag-insert po ng 100 billion pesos po, Kung saan po ay yung 25% of that 100 billion pesos ay kickback daw, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Bigla hong tumahimik po ito hong si Senator Ping daw dito, mga kabida. Alright, eto babasahin ko lang po itong article ng ang balita ngayon, mga kabida, okay? Nang itinuro na ang Malacanang, ayaw na. Ayan, yun yung title po, Bagamat hindi direktang pinangalanan, tila pinatutungkulan ni former COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang kanyang patutsada sa pangako ni Senator Ping Lacson na we will go where the evidence leads us. Okay? Lumabas ang pahayag ni Guanzon sa gitna ng isyu kung saan umano'y nag-aatubili ang Senado o Senate Blue Ribbon Committee na agad imbitahan sa pagdinig ang 18 mga nagpakilalang dating sundalo. Nagsasabing sila umano ang naghatid ng mga maleta ng pera sa ilang opisyal ng pamahalaan, kabilang umano ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ng diskusyon sa mainit na debate ni na Senator Rodante Marcoleta at Ping Lacson, binalikan ni Guanzon ang isang kilalang linya mula kay Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na dati nang nagsabi ang kanilang investigasyon ay susunod lamang sa mga ebidensya. Ito yung sinabi po niya sa Tagalog po, susundan namin kung saan kami dadalhin ng ebidensya. Kapag sa Malacanang na ang tumuturo, ang ebidensya, ayaw na. Ang pahayag ni Guanzon ay lumabas matapos questionin ng ilang mababatas kabilang si Senator Dante Marcoleta kung bakit hindi agad ipinatawag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ang mga testigong naglatag ng umano'y cash delivery scheme na kinasasangkutan ng malalaking halaga ng pera. Nauna nang ipinaliwanag ni Lacson na ang layunin ng komite ay hanapin ang factual truth at tiyakin ang mga pagdinig ay nakabatay sa matitibay na ebidensya, hindi lamang sa mga aligasyong maaaring walang sapat na basihan. Sa ngayon, hinihintay ng publiko kung magkakaroon ng mga susunod na pagdinig o testigong haharap sa Senado upang linawin ang mga paratang na patuloy na nagpapainit sa isa't isa pinakamalaking kontrobersiyang politikal sa bansa. Ayon. So, abangan po natin to kasi parang hinarang ata ito, mga kabida, ni Senator Tito Soto po, Okay na po, sana ito hong si Senator Ping pumayag na po, na imbitahin ito hong 18 mga dating sundalo po, sa resumption po ng pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaso lang po, bigla hong nag-object ito hong si Senate President Tito Soto po, mga kabida. Sabi po niya, kailangan pong idaan muna sa Committee on Rules. Dahil balita doon niya, may mga kaso daw ito, mga kabida, itong mga
dating mga sundalo dahil may mga nagsampa po ng reklamo, yung isinangkot po ng mga pangalan doon po sa kanilang affidavit po, ano, mga kabida. At isa na po doon, ito hong si ML Representative Leila de Lima, no, mga kabida. Okay? So, pag-aaralan daw to ng Committee on Rules. Teka muna. Di ba may mga precedents na po ang Senado, ano, na kahit na po mayroon pong kaso, kahit na po nasa korte na po, ano, mga kabida, may mga precedents na po na patuloy pa rin iniimbestigahan po ng Senado, ano? Okay? Itong reklamo po laban ho sa 18 mga sundalo, nasa fiscal level pa po to, ano? I think nasa Department of Justice pa po Hindi pa po nakarating sa korte po, ano, mga kabida. Pero kung maalala ninyo, doon ho sa hearing po ng Committee on Foreign Relations po, ano, ni Senator Amy Marcos. Okay, mga kabida. May mga issues po doon na tinakil po nila, no, na kung saan po ay nakabinbin na po sa korte po. Okay? May mga kaso na po, ano, mga kabida. Pero ipinagpatuloy pa rin ni Senator Amy Marcos yung mga pagtatanong, ano. Although ang sinagot po ng mga resource persons po, mga kabida, during the hearing, in-invoke po nila yung kanilang karapatan po against self-incrimination, ano, mga kabida, dahil nasa korte na raw yun, ano. Okay, pero hindi po ibig sabihin, mga kabida, na mapipigilan po ang pagdinig po ng Kongreso in aid of legislation doon po sa kaso. Okay, ang pagkakaalam ko po, mga kabida, exempted po sa rules on sub judice, mga kabida, ang mga pagdinig dyan po sa Kongreso, ano? Okay, pwede hong itakil pa rin sa investigasyon po ng Kongreso in aid of legislation, ano, mga kabida, yung mga nakasampa na po na kaso dyan po sa korte, ano, mga kabida. Kaya nga nagtataka nga ako bakit po in-invoke po ni Senate President Tito Soto, ano, na tila nag-aalangan po siya dito ho sa pag-iimbita po, mga kabida, sa 18 mga dating sundalo dahil may mga complaints na raw ito, ano, dyan po sa Department of Justice. Complaints pa lang yan kahit nga dyan po sa mga ordinaryo po na reklamo sa mga prosecution's office, pwede pa nga yan itatakil, ano, mga kabida, dahil hindi pa nakarating sa korte. How much more dito ho sa isinampang reklamo po ng mga complainants, ano, na idinawit po doon ho sa affidavit po ng 18 mga dating sundalo po, mga kabida, no. So po pwede pa. Okay? Po pwede pa yon. Hindi po rason, mga kabida, na meron pong nakasampang complaints, barred na po ito kong mga senador, ano, na mag-imbestiga ho dito. Okay? Marami yung nagsasabi, palusot lang daw yon ni Senate President Tito Soto, ano, mga kabida, considering ito hong si Senator Tito Soto, isa po sa mga pinangalanan doon ho sa affidavit, ano, mga kabida, na nabigyan daw ng mga malay-maletang pera, no, mga kabida. Although itinanggi po ito ni SP Soto at in fact hindi po daw niya i-dignify yung mga aligasyon na yon laban sa kanya, ano, mga kabida. Pero for the sake lang po, mga kabida, ng transparency, ano, at gusto man kaya nila na matuntun yung katotohanan po dito sa aligasyon na ito, ano, hayaan na lang po nila, ano, na mag-resume itong investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, ano. Total, according to Senator Marcoleta, may mga paraan po sila dyan, ano, mga kabida, kung sakali man po itong mga testigo po ay nagsisinungaling, ano, mga kabida, pwede po nilang patawan po ng contempt. Pwede po nilang ikulong dyan, mga kabida, sa Senate. Okay? Basta ang importante lang po dito, malaman po natin ang totoo. Kung totoo ba itong mga sinabi po ng mga dating sundalo at ito bang mga binigyan po ng pera po, mga kabida, ano? Totoong tinanggap po nila ito, ano, mga kabida. Saan po nanggaling, ano, ito kung sinasabi po nilang isinilid po ng mga pera, ano, sa mga maleta, ano po, mga kabida, na umabot daw ito, ano, sa 805 billion pesos po. Okay, mantakin nyo yan. Ang laki po ng pera na yan, ano. Tapos, hindi po natin iimbestigahan yan, ano. Okay? Malaking pera yan. At saka malaking issue po yan, ano, mga kabida.
Okay lang sana po ang sangkot po dito, mga ordinaryong mga tao, ano? Mga opisyal po ng gobyerno mga politiko po, ano? Mga kabida, ang idinawit po dito, ano? So kailangan po itong imbestigahan kasi malaking iskandalo po ito, mga kabida. Kaya nga nagtataka nga ako bakit binabaliwala po ito, ano? Mga kabida. Para bang simpleng lang, parang simpleng aligasyon lang po ito, ano? Okay, na hindi po dapat patulan, ano? Mga kabida. Alright? So, antayin po natin, since di-refer po nila ito sa Committee on Rules, at sana ang Committee on Rules po dyan sa Senado ay mag-desisyon po ito as soon as possible, ano, mga kabida. Para makamove on na po ang lahat. At marinig po natin yung mga testimonya po, mga kabida, ng mga testigo, ano, lalong-lalo na ito hong mga dating sundalo po. Okay? At ang gusto po natin dito, mga kabida, at gusto ng mga mamamayang Pilipino, kung sino man po yung idinawit po dito, dapat ipatawag po. Okay? Kaya nga, na-question si Senator Ping po sa kanya hong rason kung bakit ayaw niyang ipatawag si Martin Romualdez, ano? Dahil daw sa interparliamentary courtesy, ano? Sabi po ni Senator Marcoleta, kung siya pa raw yung chairman ng Blue Ribbon Committee, ay hindi daw niya re-respetuhin, ano? Ito hong parliamentary courtesy, ano? Kasi yung parliamentary courtesy po, makabida, ay parang tradisyon na lang po yun Hindi po talaga nakasad sa batas yun, ano? Okay, walang sinabi po ang batas, makabida, na bawal ho mag-imbestiga, bawal ho ipatawag po ang isang miyembro ng Kongreso, ano? Sa isang pagdinig po ng Kongreso. Okay? Walang nakasaad sa batas dyan. Interparliamentary courtesy, parang ano lang po yan kumbaga, respetuhan lang po yan, ano? Since kapareho po sila makabida ng mga mababatas. Okay? So, yun lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, ano? Dito ho sa patutsada po, makabida, no? Ni Attorney Rowena Guanzon, ano? Nang sinabi po ni Senator Ping Lacson na susundan po nila kung saan po pupunta yung ebidensya po, ano? Makabida, tila nagbago po. Biglang kumambyo nung ang ebidensya po, makabida, ay itinuro po ang Malacanang, itinuro po si Romualdez, itinuro po si Pangulong Marcos, ano? Biglang umayaw daw ito. Okay? Biglang natakot. Alright? Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa Anchal, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.